Remember, sa ID, kailangan pareho yung address niya dun sa ID tsaka dun sa app form. Pag hindi, anong gagawin? Lahat kayo, naranasan nyo na yan. Ano ang tinatanong ni underwriter? Bakit different yung address? Diba? So, kailangan i-explain na natin yon sa agents comments, no? Advisors comments, no? Tapos, syempre, yung expiration date ng ID. So, sinong nanalo? Si Diwa. So, ngayon, si Diwa ay ilang points na? Teka lang, ako rin ang magpo-points, kaya kopyahin ko muna to. Ba, Diwa, 3 points ka na. Copy. 3 points to. 2 points ka eh. O ngayon, plus 1. So, 3 points. Magaling, magaling. Ang lahat, alam. Siyempre, nagkamali ako ng dati eh. Kaya, so, remember again ha, yung address. Ha? Kailangan pareho. Pag hindi, ilagay na. Kasi pahihirapan ka pa ni underwriter. Hahanapan ka pa ng billing statement. Next question. Ano naman yung hard and fast rule? Alin ba yung sinasabing primary ID? Hard and fast rule ang sinasabi ko ha. On accepting one ID only or primary ID. Ano yung dapat mong tandaan? Alin ang primary ID? Bukod sa, ayun, yung isang ID lang ang tatanggapin. So, anong tatandaan mo? Yung lahat ng primary ID, ano ang common nila? Siyempre, government issued yan. Hirap pala yung nasa chat, no? Parang mga pipi lang, no? Government issued with photo. Remember, ang primary ID, pwedeng may expiration, pwedeng wala. Ha? Dapat may signature, tama? Pero paano mo siya masasabing siya yung primary ID? Kasi lahat naman yan ang tatanggapin natin. Dapat may pangalan, may signature. Diba? Wala pa ako nakikitang tama. So, lahat ng primary ID may isang common, sila, feature, no? Except yung passport. Siyempre, dapat may signature, may address, may picture. May government seal pa. Si Betcha tama. May government seal. Lahat nga yan. Galing yan ng Philippine government, di ba? Ayun, nakita ko ang sagot. Ang sagot ay ito. ID should be ATM-like material. So, yun ang tatandaan nyo. Except passport. All else is secondary ID. Only except PRC ID. So, PVC. Kailangan yung mukhang Ha? Hula. Galing na may diwa. Hula. Hard daw. Hard. Pare-parehas daw. Except passport. Hindi PBC. Correct. So, yun tatandaan nyo. Kapag ganun yung material, ano yan? Primary ID. Siyempre, government issued siya with name, signature, address, birthday. Pero, remember, ang PRC ID, hindi na primary ID yun ngayon. Ano na lang siya, secondary ID, ha? Okay?
Ayun, si Mimi. Akala ko example ng primary. Okay lang yan, Mi. Makinig ka daw kay Father. Sabi mo may misa. So, diwa, 4 points. Ba, pareho na kayo ni Marlene. Asan talaga itong si Marlene? 4 points. Hi, Sese! Nandyan na si Sese. Sese, where na you? At saka si Sally. Nandyan na si Sally. Hello. Hello! Kamusta naman, Sese? Full out today, pero nandito ako sa lamesa para makasali ko. Asan ka? Nasa Robinson ka? Oo, full out kami ngayon eh. Magpasara na kayo ngayon kasi hanggang 9 Mm. lang. Oo. Hindi, tsaka ano na, hindi na kami mag-extend. May na ulit. Okay. Palit organizer. Ano muna, rest muna kayo. Damihan mo muna daw ang clients mo. Although, ayan, Okay. meron ka na kanina. Congratulations. Thank you. Ready na for the next one? Ito, compute. Teka, ready muna tayo. Ready na ba ang mga SunSmart nyo? iPad or laptop or desktop? Ito ang i-compute. Luisa de la Cruz, 80-year-old, needs 2.7 million education fund. Kung ang gagamitin mo ay Bright for 100,000 for her education, magkano ang annual premium? Magkano rin ang annual excess premium dyan? Para mapalabas mo na 2.7 million education fund. Her father, Mr. Roberto de la Cruz, 40 years old smoker, will pay it. Ang kailangan na rider na ilagay mo, WPDD. Okay? Compute. Bright, 400. Five minutes. Yung mga, ano dyan, may masteral in Bright. Pakigawa. Tahimik. I don't know if you're supposed to put your Ba yun? score on. Mag-music lang ako habang ginagawa nyo. Let's tell the world all the things we've done. All in love and the setting sun. I've got a song and a smile so bright. I'll make you wish you were here tonight. So, like nung last week, screenshot ng proposal ang kailangan natin.
Let's take it to this moment. Good pet. Ano, meron na? Doon tayo maglagay ng sagot sa I'll try. GC training, ha? Ha? Jeng? I'll try. Ay, GC. Ay, GC. Mali. Doon sa trainings tayo maglagay ng answer. Mapacheck ko tama para mabago ko. Hindi ko ba siya... Sorry, may na-comprehension. Okay. Tingnan natin yung ginawa ni Diwa. Sorry. Hindi ko masyadong ano. Haba ng question, nahirapan. So, 2.7 million. Kailangan pakita mo sa amin at 18 years old, 2.7 million na yan. 18 years old, 2.7. Okay. Hmm. 18 years old. 18 years old, 2.7 po siya at 8% ano. 8% projection. Paano mo to ginawa? Sige, eto, ikaw mag-screen share. Wait lang. Nakita mo paano mo ginawa yung proposal. Sige, ma'am. I-join ko lang yung iPad, naka-laptop ako. Okay. Trainings. Wait lang po. Dali, 1 minute lang ha. Sige, ma'am. Kasi, ano pa. Saan na ba yung link natin? Ayan. Saan na ba yung link? Wait lang. Ang tagal. Wait. Naglo-load pa siya. Mahina ng internet. Ayan. Ito na. Download. Ito sa training. Malian pa yung Okay, ayun ba? Okay na. I-join ko lang yung iPad. Okay. Then, Paano mo siya ginawa, ikaw, Ben?
Yes po. Kasi may nag-i-inquire sa akin, tinatanong, taga Sun Life ka pa ba? May pinapagawa siya sa akin. Siyempre, nagting-ting-ting na naman. Hindi ako makasagot. Taga-live ka pa ba? Grabe naman yung tanong sa'yo. O, taga Sun Life ka pa ba? Kasi parang may gusto siyang kuhanin para sa sarili niya. O, edi syempre, sabi ko, oo naman, nandun pa ako. Eh, parang isang, ano din to, isang tubudjis na naman. Talaga. Di pa nga ako tapos eh. Nasa mo yung tanong? Di ba 8 years old yung bata? Yes. Tapos dapat, at the age of, may 2.7 million siya. Yes, correct. At the age of 18, Oo. at the age of 18, bakit iba yung lumalabas sa akin? Wala akong nakikita ng 2.7. Share screen ako, Ma'am Beth. Alisin ko ba? Wait lang. Sige, i-ano mo. Ika mo. Meron. Ako meron akong 2.7. Di ba nakakatakot naman to iPad mo? Ako nakikita ko. Ako nakikita. Hindi ata nasa screen. O sige, Diwa. Roberto, 48 So, years old, female. Siya yung owner. Siya yung magbabayad. Tsaka minor yung insured. So, Luisa is female non-smoker. Tapos, ayan, right? Ayan po. Is amount 200, since times 2 naman siya. So, 400 yung magiging coverage. Tapos, nilagay ko since 8 years old, 100% index fund. And dito po siya sa calculation type. So, since 2.7 Teka na, Diwa. Mali ka dun na ha, sa ano. Bakit 200K? Eh, ang gagamitin nga natin, Bright 400. Yun sinasabi ko, nalilito kung F-face amount ba yun or yun na yung insured. Anyways, it's okay. Yes, amount. I kung yun na yung insurance. Okay. Tapos, Okay. eto, pay attention tayo dito. Ayan po. So, yun, ginamit ko 200, no? Since nalilito ko face amount or yun na yung coverage ng bata. Ginamit ko 200. So, dito po sa target fund calculation, so meron one-time excess. Calculation type, so ipapress natin yung target fund. Since merong target fund tayong 2.7. Tapos dito saan mo lalagay? Correct? indicate lang po natin yung target fund na 2.77 yung kailangan. Tapos yung age niya, since 8 years old siya, so 18 siya magka-college. So that is 18 minus 8, so 10 years. Eh di, since may target period naman, ano na yun, kumbaga, automatic calculation na yun. Tapos as rider WPDD, yun na. So, magkano babayaran niya? Tsaka magkano excess premium niya? Okay. Pero, di ba, tabahin mo muna yung 400K. Sige. Tama yung ginawa ni Diwa. Nakuha niyo yun? Target fund calculation. 2.7 ilalagay mo yun. So 400 na siya. So magiging malaki pala yung coverage ng bata. 1, 2, 1, 2, 3. Ayan, 400. So continue. So, pag may, di ba, F&A tayo ng education, lumabas yung, ayan, example, 2.7 ang lumabas. Di ba, kailangan ipakita muna natin magkano, di ba, ang tanong naman nila, magkano yung babayaran ko para magkaroon ako ng 2.7 na yan? Di ba, kasi usually, kung hindi yun ang tanong, ito lang kasi yung budget ko. Ganun, di ba? So, ang gagawin natin, target fund, yung ginawa ni Diva. So yun po, ito yung summary. So ang annual niya for the basic plans 59, then annual excess is 254,000 plus.
Okay, tingnan natin kung at 18 years old may 2.7 na siya. Pero para wait lang ah. Yun na lang sa taas pa. Ayan. So, taas, that is 18 years old. So, at 8% projection, 2.7 nga siya. Correct. Ayun. So, ganun, ha? Kasi para ma-upsize natin yung case, no? Instead na maliitan lang, hindi natin alam kung, alam mo yun, kung talagang kaya naman niyang bayaran yan, tsaka hindi naman natin siya pipilitin. Para po tayo magkaroon ng 2.7M, ito po ang isi-set aside natin. Pakitaas nga, diwa, 313,000 a year for 5 years. So, 1.5 million, posible po na maging 2.7 yan pag magka-college na si Luisa. 'Di ba? Mali ako. Ang ginawa kong face amount, 200,000. Kasi ang isip ko, 400. Pero pareho yung ginawa mo, yung target fund calculation. Maliit nga lang yung ko, excess premium, may 5,000 lang. Bali yung 2.7 sa age 88 pa niya makukuha. So, kapag given, Ay, wala na. pwede kasi yan. Pero kapag given na from your F&A, kung talagang nag-F&A tayo at nakita natin na 2.7, iyon ang gagawin natin, yung target fund calculation. Di ba, pakiulit nga yung part na yon. Nasa na yun? Balik tayo doon. Target fund allocation, ma'am. Donna, Jeng. Yung target Ano daw? po, I got the correct answer, UM. target fund allocation. Yung Oo. Oo. Okay. Sige. Ayan. Pakita mo yung nasan yung target fund allocation. So, sa ibaba nung mga funds, no? May ipe-press ka doon. Ano yung mga choices na pwedeng i-press dyan, Diwa? Fund allocation. Target fund. Ayan, sa baba niyan. Ito. Calculation type. Ang pinress ni Diwa, target fund calculation. Pwede bang pakipress, Diwa? Ano pa yung choices dyan? Excess premium. So, ang ginawa ni Tess, excess premium to Tess na 20,000 mo, di ba? O, yun. So, pwede yun. Kaya lang, magtatagal ka bago ka maka 2.7 million. So, para ipaalam mo kay client kung magkano talaga yung kailangan niyang iset aside, punta ka sa target fund calculation. Yan, target fund value 2.7. Target period, so dahil alam naman natin na 18 years old magka-college na, so i-press mo yung age tapos 18. Okay? Tapos sabihin natin, oh ma'am, given the amount na 313,000 ho ang kailangan yung iset aside in order to possibly have 2.7 million pag 18 years old na si Luisa, magkano po yung kaya nating iset aside sa ngayon? For 5 years lang. 'Di ba? So, pag hindi ba naman, 'di ba, na-upsize mo yan. Pero syempre, remember guys, kapag top up, 3% lang yan ha. Hindi yan kasali sa 20% AC ng Bright kapag top up. Yung, yung total, yung annual premium lang na makikita mo sa taas, hindi kasali yung top up. So, yung annual premium na yon, yung magkano yun, di ba? 59,000. Yun lang ang 20% AC. And then yung excess premium niya na 300,000, 3% lang ang ating doon, commission. Clear ba yan sa atin? Yes. So, ang nakatama dyan, ayan, si Diwa. Nakuha mo yun? Sabi mo? Same, Nakuha ko rin. Nakuha ni Donna at saka si Betchay, kaso nag 200,000. So, para madali, pagdating sa education fund, dalawang choices ka, target fund or excess premium. Okay? Pero ito, meron na talaga fund na 2.7 na kailangan. So, magkano yung kailangan niya? Kasi yun yung itanong, di ba? Magkano yung kailangan mo ibayad per year at magkano yung excess premium. Madali yan, di ba? So, sinong may score?
Nauna si Diwa. Diwa, ikaw na naman. Okay. Tingnan natin yung kay Jeng. Tama ba? Ay, hindi ko na Okay, send yung sa tama. akin. Tama kay Jeng. Ay, sisend ko yung sa akin pala. Diwa, Jeng. Okay. So, si Diwa ang nauna. Ma'am, O, 5 points ka na, Diwa. thank you. Ano kayo sa turo dati ni Miss Steph? Fund allocation. Yung target, pag may kailangan doon ng target fund. Yes. Pero remember lang, kapag maglalagay kayo ng target fund allocation, wag naman yung so minimum na ginamit mo lang na, example, gamitin mo bright 200,000. Tapos ang ano mo, ang top up mo 300,000. Halatang halata namang ginawa mo lang instrument yung bright. Medyo dagdag naman ng konti, 300,000 per 100,000 face amount, ganun. Ano po yung better pag ganun yung case? Next na tayo, ha? Ito, number 14 na yan dapat. Kung gusto mong ang first premium is ma-post on the same day, what payment method would you advise the client to do kung hindi naman cash ang ibabayad niya? Kung hindi cash. I-specify nyo yan. Hindi lang online payment. Anong gagamitin? Anong app, anong site para sa online payment? Kasi hindi lahat ng online payment, same day posting. Okay, ang dami nang sumagot. Sabi ni Diwa, online payment. Sabi ni Donna, online payment sa website Sun Life. Si Diwa, Sun Life online payment. Yun din ang sabi ni Sese. Yun din ang sabi ni Tess at ni Beth. Sabi naman ni Jeng, Paynamics. O yan, aba si Jeng masyadong specific ah. So yung Paynamics, Jeng, nandun din yun sa Sun Life website, 'di ba? So tama yan lahat na sinabi nyo. Pero ang unang specific na sumagot niyan, si Donna. So again, ang ating first top of the mind na kailangan gamitin na payment channel is yung Sun Life website natin, ha? Okay? Ang especially kapag BPI yan, hindi ka gagamit ng BPI online payment sa app ng BPI or sa website ng BPI. 'Di ba? So, ayun, Sun Life website payment, no? Kung hindi siya, kung cash naman yan, ang dala niya, di doon ka sa Sun Life CSC office, Sun Life Customer Service Center. Example, BGC, lahat ng Sun Life, no? Meron yan. Ha? Kapag ikaw ay nagpunta sa, example, cash, ang dala ni client, di ba? Nagpunta ka sa BPI na, kasi no choice ka na, kailangan mo nang isubmit. Pero dinala mo siya sa BPI Bank mismo at doon mo ginawa yung bills payment. Di ba? Pwede naman yun. Punta ka sa teller tapos fill up ka ng bills payment form. Kaya lang, 3 days posting yun. Ganon din ang GCash. Everything else, ganon, 2 to 3 days posting. Kaya, tama kayo, Sun Life online payment. O, clear na tayo dyan, ha? Teka, yung score ni Donna. Ba, ito na si Donna. Mi, paano ba yan? Donna. Donna. 1 point. Teka lang. Yan. Okay, next question. Ano yung dalawang Sun Life products?
kailangan alam kasi natin to, na gumagamit ng SIO application forms or Simplified Insurability Offer Application Forms. O, Sally, fresh na fresh pa yan sa'yo. Betchay, may memorable ka dyan. Remember, yan ay term insurances. Pareho. Dalawa lang ang product na yan. Sabi ni Beth, Startup and Maxi1. Sabi ni Cece, Sun Startup. Tama yung Sun Startup. Diba? Ano yung pangalawa? Sabi ni Donna, Sun First Aid and Startup. Sabi ni Tess, Startup. Sabi ni Diwa, Sun First Aid. Cece, Maxi1. Remember guys, ang Maxi1, iba ang application form. Guaranteed Insurability Offer, GIO yun. So, Startup, nagbago na isip ni Diva, Startup na and Sun First Aid. Si Tess, tama din. Pero ang unang tama sa inyo ay si Donna. Kasi sabi ni Donna, siya yung unang nagsabi dito na Sun First Aid and Startup. Yon. Sige nga, Donna. Anong mangyayari kapag ang client ay may yes answer sa SIO? Decline. Ay, alam mo yan. Alam mo yan. So, Oo. kaya kailangan, importanteng alam natin ano yung products na yon kasi pag tinanong natin si client ng medical questions at may sagot siya na yes, wag nyo nang pakuhanin yan. Ibahin nyo na ang product kasi madidecline siya. And syempre, pag na-decline, makakakuha pa ba siya ng ibang products? Oo. Oo, di ba? Yung sa akin. Pinaibang product mo, di ba? Naging ano ba yun? Yung isa, yung kay Piolo. Ano ba yun? Kay Oo, Piolo. yung sa akin, di ba? Meron akong dalawa. Nasa, Sunfeed. Sunfeed. Oo, yung dalawang students mo. Oo, Sun First Aid. Tapos, na-decline kasi may isang yes. Pinalitan ng Sunfeed. Oo, yun. Okay, clear tayo doon? Yan, nakasama, nakakatuwa, lahat nagjo-join. Marialyn, ano mo ba? Nakakasunod ka ba, Lynn? Tsaka si Sally. Malapit na to. So, ang leading, si Diwa with 5 points. Si Marlene, 4 points. Si Donna, 2 points. Ito. Kailangan nyong tumingin sa Occupational Foreign Residency Guidelines. Can a Filipino working in Myanmar get a Maxi1 or one-time investment of 500,000? Pwede ba yon? Kailangan may proof kayo. May sagot kayo, tapos may proof kayo. Ipakita nyo yung Foreign Residency Guidelines. Parang yung sabi ni Beth kanina, Japan.
Hello, hello, hello. Wala ko marinig. Ako lang ba? Partner, tahimik silang lahat. Ay, Medyo oo Oh, nga. sorry. Ano ba yan? Nakamute pala ako. Sorry naman. Sabi ko, ito, sinisign foreign residents. Ayun, Ayun, na-bother na-bother ako ako ng ng partner. flight. Oh my Ba't God. nawala? Nawala kanina talaga eh. Akala ko kinancel niya na Nawala ako. nga Doon ako ako. makasagot. So, si Donna ay humahabol. Wait. Isesend ko na to sa inyo ngayon. Foreign residency. Di ba, Bet, kanina, inaano natin to? Occupational guidelines at saka foreign travel guide. Yan, guidelines. Ako, ang ginagawa ko dyan, guys, sa FB ko, pinopost ko siya as, only me. Yung mga ganitong importante. Para pag kailangan ko siya, nabubuksan ko agad. Ako lang naman nakakakita. Ayun. Okay. So, update natin ang score. 3 points na si Donna! Chambayers. 3 points. Wala, kabahan na kayo. Ayan na si Donna. Ang gulo lang pala ako. Hindi na. Ayun. So, doon, yung part na yon, yung pinakita ni Donna, ang Myanmar is lahat decline. Kanina naman, dun sa case ni Beth Rojas, ang Japan, pwede namang makapag-insure ng pwedeng magkaroon ng life insurance, yung working doon, pero hindi pwede ng CIB, ha? CIB at TDB. Alin pa? Yung mga natin. Ano yun, Tess? Solomon Islands, no? Walang TDB. TDB, ma'am. TDB ang wala. Ano pa? Doon na, Saka critical illness, ma'am. tsaka CIB, wala. Para, alam nyo, kahit, syempre, madami tayong titingnan. Pero at least, ngayon pa lang, nadidiscuss na natin na may mga na-encounter na tayong bansa na kung alin yung pwede at hindi. Doon na, ano sa'yo, yung... Mongolia. Mongolia. So, yung TDB. Mongolia, Oo. TDB, AA. Oo. CIB, no? Oo. Ayun. So, yung... Hospital, HIV. Ay, nako, yan na si Marlene. Marlene! Hello po. Hi, Marlene. Marlene. Happy Kinig lang birthday. po ako. Marlene, nasa Walter Mart ka ba kanina? Marlene, parang ikaw yun. Wala po. Ay, Ah. Walter Mart. Malolos? Ano pong oo, ako nga. Ikaw yung bumili rin sa Wonder Tubo? Opo. Wala, ikaw yung ako yung nakatalikod na nakadilaw kanina. Sabi ko parang tas Ay, hindi ko po napansin. Kasi po Sana pala nakliyente nagmamadali ka kami. Sama, mga customers ko pala to. Opo, loyalist. Sige na nga, Kasi baka... parang nabosesan kita. May kausap ako sa phone. Kaya sabi ko parang si Marlene. Sige na nga, ang mananalo dito may 2 litrong Wonder Tubo. At 500. Pangako ko yun. 500. Okay. Pwede bang i-reimburse yung 2 litro ko kanina? Grabe ka. Joke lang. Ay, nasarap Pag mo ba nanalo yung... si Beth, i-reimburse mo, Odette. Ha? Pag nanalo si Beth, i-reimburse mo. Tapos Mio, 1 point nga lang. Hindi maka 2 points. O, diba? Pag nanalo siya, why not? Diba? Okay, next! Nako, matindi na ang laban na to. Si Marlene, 4 points. Si Diva, 5 points. Si Donna, 3 points. Si Beth, si Tess, 1 point. Oh, thanks for participating, everybody. 5 items na lang yata to eh. So, natututo ba kayo, ha? Yes. Ito. What requirements do you need to get if the insured is born February 21, 2023? Ano ang kailangan mong requirements?
Birth certificate, sabi ni Beth. Si Tess, birth certificate. Si Cece din. Si Marlene, birth certificate. Si Donna, PSA, birth certificate. Uy, wala ka pang PSA ng ganyan. Ano ka ba, bago lang to. Si Jeng, birth certificate. Talaga si Donna competitive. Gusto niya complete. Paano tayo makakahabol nito? Five questions na lang pala. Maghanda ka pa ng 50 questions. Alam mo, may naisip na ako. Sa susunod naman, gagawin naman natin, policy servicing naman. Lahat ng questions about policy servicing. Para maano nyo rin, ma-refresh din kayo doon. Birth registration. Ayan. So, sino ang unang sumagot? Si Beth. Beth. Certificate. Beth. Bel. Ano yung Yun, pinaka may 2 litro na ako. Beth, ano yung pinakabata? Ano yung minimum na pwedeng i-insure na baby? Ilang buwan, ilang taon, ilang araw, ano? Hindi na yun kasali sa tanong mo. Tinatanong ko lang para alam Okay, nyo. meeting. 8. Ewan ko, 8. Ha, Beth? Ha? Ako ba? Oo. Ano yung pinakabatang pwedeng i-insure 8, na? 9. Alam ko 30 day old, 1 month. Tama ba? Hindi naman to kasali sa tanong, ha? So, may point ka na. 2 points ka na. 2 points ka na. Sabi ni Donna, ano yun? 30. Kasi yung pinakabata ko kasi, inantay ko lang siya. Hula ng lang yan, isang hula. buwan. Isang buwan? Oo. Yung pinakabata ko na client yung nanay, inantay ko siya mag 30 day old. Oh? Kasi nakakahiya naman eh, masyado namang parang nagpaano lang, isang buwan, parang at least may, hindi yung days pa lang, baka sabihin natin na. Okay. Sa kanya, 1 month. Si Donna naman, 8 days. 8 days ba to, Donna? Oo, sinundan ko lang si Diwa. Ayun, si Diwa pa. Ay, sorry, hindi ko nakita Para yun. may bando. Si Diwa, 7 days old, 1 month old. Okay. So, kung nakita nyo last week dun sa ating table, isa dun sa item, 7 days. Pwede na, ha? Okay. So, kung nagmamadali ang nanay, why not? Diba? 7 days. At least may newborn screening na yan. Okay, so 2 points sa si Betchay, 3 points si Donna, 4 points si Marlene, at si Diwa ay 5. Ay, nako. Ang init. Next. Kung ang insured is a retiree, do you need to ask for his TIN number or SSS number? Retired na siya. Marlene, bakit ka sumasagot? Kala ko ba makikinig ka lang? Kala ko makikinig ka lang. Sayang po yung 2 litrong tubo. So, sabi ni Marlene, siya ang nauna na no. Sabi din ni Donna, ganon. Si Diwa, ano yung yes? Sabi ni Diwa, maghahanap siya ng TIN or SSS number. Sabi din ni Sol, tsaka ni Tess, nagagagayahan kayo ha, guys. Ano ang tamang sagot? Marlene, bakit hindi ka manghihingi ng TIN or SSS? Si Jeng. Kasi po sabi niyo po nung last time, retired na po. Pwede na pong hindi hinga ng TIN and SSS kasi retired na sila. Talaga Sabi ako niyo po pa sa akin. sabi ha, hindi si Life talaga. Okay, ang sagot ay, ito yung mga tatandaan natin. You can leave the TIN, SS, and GSIS details blank kapag siya ay housewife. Di ba yung usual na problema natin, gagawa natin ng SSS number, si student hindi rin, ang child hindi, unemployed, retired, o retiree, and pagpare. Kapag madre, hindi rin. So, tama si Marlene. Pabilisan ng internet daw. Talagang si Betchay, Marlene naman tagal na internet si Marlene. Tagal na internet si Marlene. 5 points si Marlene. 5 points si Diwa. Ano ibig sabihin ng clergy? Yun. Pare, madre. Yung mga religious.
Ganon. Mga religious. Ay, ayun pala si Mari P. Oo, pinagsasabay ko kasi itong paggawa ng assignment. At saka nagpapahakot ng GT. Ano ba yan? Question, sabi housewife, pero stay-at-home husband, kailangan? Stay at home husband. Oo Hindi nga. kasama? Hindi Eh, kasama ang right stay-at-home. siya eh. Oo, hindi kasama kasi unemployed, oh. 'Di ba? Stay at home. Nakakaloka. Pinilit ko pa talagang kumuha ng SSS. Pwede palang wala siyang ganun. Okay, fine. Alam ko na. Now I know. Oo nga. Oo, Hindi yun. ba tricycle driver nga siya? Hindi, iba yun. Sino ba yung sinasabi mo? Ano ba yan? Paghalo-halo. Ano ba naman yung mga kilala ko? Tricycle driver. Hindi nga tricycle driver. Di meron ako i-declare noon. Wala nga, di ba? Walang SS, walang trabaho, di ba? Yun yung problema ko. Pero may diabetes, tsaka umiinom. Ano, ipagdadasal ba nating ma-approve yung app na yan o ano? Oo naman, wag lang siya, para wag na siyang pabigat, di ba? Okay. Sige. Okay. So, teka, updated na ba yung points? Oo, updated na yung points natin, no? Ito naman si Marlene, pauwi. Umuwi ka muna. Partida pa yan, pauwi. Laban pa rin si Marlene. Marlene. Alam nyo, isa lang pala ibig sabihin nito, mas bata. Mas bata, aba, mas Malas ng memory. Okay. Alas. Makinig. Malapit na. Next. Si client may borderline high sugar level. What supplementary questionnaire would you submit together with the application form? Okay lang. So, Spelling okay lang. Ako naman lagi din mali spelling ko eh. Diabetes questionnaire. Aba, tama lahat ah. Pero ang nauna, para sa tubo, sabi ni Marlene. Diabetes questionnaire. O, si Donna. Ang nauna. So, papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga dapat isasubmit nyo na together with the application form. Kasi, bakit? Pag hindi mo pa sinubmit yan, may chance pa ang underwriter na dagdagan ng requirements mo. 4 points na si Donna? 4 points na si Donna. 4 points si Donna. Sabi ko nga, hindi naman sa nagdududa ako sa'yo, Donna. No? Sabi niya, 4 points. Yabang na. Donna, i-claim daw yan bukas sa Malolos branch. Oo nga, Donna. Ikaw mag-claim bet. Sa'yo na lang sa'yo. Okay. So, tingnan natin, isa-isahin natin itong supplementary questionnaire. Bakit mo kailangan submit yan? Pag di ka nag-submit niyan, kasi alam mo yun, example, diabetes. No? Ito, supplementary questions concerning diabetes. Yan. Hindi ka pa naglagay niyan. Alam mo na kung anong gagawin sa'yo ni underwriter. Magsasubmit ka niyan, may FME. Samantalang pag nag-submit ka niyan, FME guys, dun sa mga ibang hindi nakakaalam ng FME, medical. Kasi hindi ka nag-submit nitong questionnaire. Samantalang pag nag-submit ka ng questionnaire na yan, nandyan na yung lahat ng mga kailangan ng underwriter, di ba? So, kailangan meron na tayong isasubmit niyan. Kaagad. Para maiwasan nyo yung kung ano pang APS, ganon, medical na kailangan, mag-submit na ng questionnaire. So, ano pa yung mga questionnaire dyan? Stomach disorder, yung nauulcer, sumasakit ang tiyan. Lagyan mo na yan, questionnaire na yan. Ito naman, concerning chest pain or discomfort. Sinabi niya na nagpatingin siya sa cardio. Lalo na kapag ang mga pinaka-grave, ang mga pinaka-serious na underwriting is about sa puso. So, kailangan kapag puso yan, lagyan mo na. Yan, chest pain na yan. Tapos, yan nga yung diabetes. Merong digestive or bowel disorder. Bihira naman yan. Kung hindi nadudumi, kung irregular, ganon, di lagyan. Ito, pag nahihilo-hilo yan.
fainting or episodes of loss of consciousness. Di ba, Diwa, na ganito ka na, no? May client ka na meron nito. Yes po. Ayun. Tapos, ayan. Tapos, di ba sa questionnaire, sa application form, meron din tayong tanong doon na hepatitis. Alam nyo kasi, kapag hepatitis C, mas ano pala to, no? Mas malala. Actually, rated yan kapag Hepa C. Tapos, ito, kung nag-yes ka dun sa use of alcohol na more than 4 bottles in a day, dapat meron ka ng supplementary questions concerning use of alcohol. Di ba, Marifi? And, ano pa? Yes, Ito, growth, cysts, lumps, and tumors. Yun, kapag may mga cysts, lagyan mo na rin yan. Kasi hihingan ka pa rin ng APS kapag hindi. So, ito, baka makalusot ka na kapag meron ka na yan. Kasi, bakit? Ito kasing questionnaire nakalagay na doon, kailan yung last medical, 'di ba? Tapos, ano yung diagnosis, ano yung hininging treatment, kung kinailangan ba ang pa-opera, nakalagay na yun lahat dyan sa mga questionnaire. Tapos, ito, gynecological complaints. O, kung irregular menstruation yan, pwede mo na itong lagyan. Pero, kung hindi naman, alam mo yun, minsan lang na-delay, ganyan, hindi na kailangan. Ano pa? Yun lang. Yun lang pala. Okay? So, yan yung mga questionnaire. Bakit walang mental health questionnaire? Meron yun eh. Wala dito. Anyway, so, kapag may yes na sagot, maghanap na kayo agad sa advisor home office, sa ahon natin, kung meron ba siyang kailangang questionnaire. Diba? Kasi nga tayo yung first line of underwriting. In short, underwriters talaga tayo, ha? Ready na? Next, dikitan laban. Insured is a 20-year-old student. Ito, palagi nyo itong tinatanong kaya nilagay ko na to dito. Her parents are in the US. Who will you put as the applicant of the insurance? What will be the role or where will you put the parents in the app form besides they are the beneficiary? So, dalawa ang sagot, di ba? So, kailangan sa sagot mo, dalawa. So, unang tanong, sino ang ilalagay mo na applicant? Pangalawang tanong, saan mo ilalagay yung parents? Ang tanong po ay sino ang ilalagay mo sa applicant? Aba, ang gagaling talaga ng mga underwriters ng Blue Sparrow. Donna, oh. Student, ang sagot ni Donna. Donna, student ka siya. So, ang insured si student, siya rin yung applicant. Pero Bet, ang tanong natin dito, sino yung applicant? So, hindi natin consider yung sa'yo, Bet, na ang insured is si student. Dapat nilagay mo applicant, student. So, si Diwa, sabi niya applicant, student, third party, parents. Sabi ni Jeng, life to be insured, ang 20-year-old third party ang parents. Okay, Jeng? Pero yun na nga, ang tanong natin is applicant. So, sabi ni Marlene, 20-year-old student, third party parent. Marlene, ano si student? Applicant or insured? Applicant, sabi ni Tess, 20-year-old third party parent. Tama. Pero sinong nauna? Ang nauna na may complete answer na dapat ay applicant, si student, tapos third party parents. Ang nauna nun ay si Diwa. Tingnan nyo. Diba? Si Diwa. Paliwanag mo, Diwa. Bakit siya ang applicant?
Paglaban mo, sagot mo. Kasi, ano naman na siya, 20 years old na siya. Yung parents ko is wala dito sa Pinas, so hindi pwede pumirma. So, third party lang Teka, yung teka. parents. Isa-isahin natin para nagkakaintindihan. Anong sinabi mo na dahil 20 years old na siya, kailan pwedeng maging applicant? Applicant ko. 18 years old. Correct. So, pag 18 years old na, pwede nang maging applicant. Kahit student siya, pwede yon. Yes, ma'am. Meron akong Yes, client na oo. ganun. Basta 18 years old. Gagalit pa si Donna. Oo, pwede ka. Tanong ko lang naman kayo Okay? Tapos, bakit mo ginawang third party si parents? Third party kasi siya naman yung magpipay. Since estudyante siya, so it's like wala pa siyang income or capacity to pay. Except na lang may mga, may pera siya. Correct. At saka si parent wala dito sa Pinas, so hindi siya pwede pumirma. Kaya third party lang siya. Sa third So, party. ibig mong sabihin, Diwa, dapat ang insured at saka applicant, pareho silang nasa Pilipinas? Yes. Yes, ma'am, kasi paper mas kailangang pumirma dito sa Pinas. Hindi, third party hindi. Ang tanong ni ma'am is applicant and insured. Yes. Applicant and insured, dapat ba pareho silang nasa Pilipinas? Yes. The answer is yes. Tama. Kasi parehong pipirma. So, kaya mo Good. nilagay na third party si parent kasi wala man sila dito at sila yung magbabayad. Okay. So, yan ang ating points. So, ilalagay natin ito, ha? Kung sino yung magbabayad, ilalagay natin siya dito sa third party. Same case din kapag meron kayong mga clients na 40 years old, 50 years old na nasa abroad, ikukuha ang magulang. Saan nyo ilalagay yung nagbabayad na nasa abroad? Dito lang sa third party, okay? Hindi sa applicant. Kasi wala sila dito. Clear tayo dyan. Okay ba sa'yo, Sese? Nandiyan ka pa, Sol? Tess? Ikaw, Tess, may experience ka na dyan, di ba? Yun. Teka, titingnan ko kung... Hindi, sige na nga. Ayan. Last two na yata ito. Last two or last three. The 65-year-old Lola will pay for her APOS Elite policy. Kung ang Lola ang applicant, anong rider ang malalagay mo sa policy to secure continuity of payments even if she passes away? And what do you need? So, dalawa again ang tanong. What do you need from the kid's parent? So, anong rider and anong kailangan mo sa parent? Dalawa ang sagot. Ko sure hula lang. Okay. Sabi ni Sese, sabi ni Donna, WPDD. Si Marlene, WPDD, third party ang parents. Marlene, ganun ba? Bakit magiging third party, Marlene, ang parents? Sino ba magbabayad? Si Lola. Si Lola. So, bakit third party? Pag di na kayang bayaran ng Lola, pwedeng yung parent na. Aha. Wala lang po. Okay. Si Diwa, sabi naman ni Diwa, WPPD. WPDD, Diwa, waiver of premium upon death or disability of owner. Ano yung parent consent na kailangan mo, Diwa? Parent consent.
hula lang yun eh. Parent consent na it's like, inaalaw niya, tapos parang alam niya na kukunan ng lola, as insured yung bata, yung ganon. Tapos applicant yung lola, yung mga ganun kapag, di ba, may pera yung lola. So, kukunan nila yung apo. So, since lola siya, tapos may nanay naman yung bata, so kailangan ng consent. Hula ko lang. Hindi ko sure. Thank you. Thank you, Diwa. So, ikaw naman, Donna, ano naman yung letter of consent mo? Kayo gumagawa tayo ng mga requirements dito, ah. Wala Nakamute akong ka. experience eh. Parang sa bangko ko lang. Hindi ko Nakamute ka, Donna. ibang Nakamute ka. So, yun. Meron kasi ako nakita dun sa dina-download na parang may letter. Hindi ko alam kung tama tong nilagay ko consent. Basta alam ko letter 'yon. Parang so hindi ko alam kung authorization o consent. So yun lang yung nag-pop up sa isip ko. Okay, thank you. Nakakapag-isip tayo sa mga Actually, una sa akin, authorization. Hindi ko bakit authorization? Consent na lang. Oo. Okay. Si Sol naman din, sabi niya WPPD. Iba-iba niya yung WPDD natin, ha? Letter of authorization. So, gagawa ka naman, Sol, ng letter of authorization. Ito ang tama. Ito ang tama kay Tess. WPDD, Waiver of Premium Upon Death or Disability. Pero actually, hindi pa rin. Hindi ba? Pero ang kailangan nyo, signature of parent. Remember, in the application form, ito printed full name of parent. Yun na kailangan gumawa ng letter, ng authorization or consent. Di ba? Dun sa part, sa may second to the last page, no? Or third to the last page. So, ang applicant dito, si Lola. Di ba? Pero remember, ilang taon na si Lola? 60 years old. Kapag 50 years old na ang applicant, hindi mo na pwedeng lagyan ng WPDD. So, wala ka ng rider na ilalagay. Di ba, Tess? Yung client mo, 62 years old. Meron ka rider. So, wala, di ba? Wala na. So, wala ng rider. Hindi na aasa. Kasi dapat alam nyo to, para hindi na aasa yung kausap nyo na, bakit, di ba po pwedeng lagyan nyo na, ng waiver of premium o ganun. Hindi na po, kasi hanggang 50 years old lang yun. Actually, 49. Pag 50 years old, kahit gusto mong ilagay yung WPDD, hindi na po pwede. So, dito si Lola, applicant. Tapos, si parent naman, dito, printed full name of parent. Tapos, ayan, signature of parent. Ganon. Okay? Pag namatay si Lola, Wala. Kaya, sino pag-isipan nyo, papasok? walang waiver of premium yun. So, Kaya paano? pag-isipan nyo, pwede mo namang, ang magandang tanong yun doon di pag-isipan nyo talaga, Lola, ano po, gusto nyo po bang, di ba kung nagkakaintindihan naman siya ng anak niya, yung nanay or tatay ng bata, bakit hindi na lang doon ipangalan para may WPDD, di ba? Oo. Tapos, third party si Lola. Third party si Lola, and then, pwede nyo naman gawing irrevocable si Lola. Para example, ilitito, di ba? Kung ang gusto ni Lola is pension to, yung pension na pupunta sa kanya, di, May say siya, oo. sa endowment. Tama? Mm-mm. Learning ba Yes, tayo? Yes. So, walang tama. Learning. Montik na si Tess, pero may WPDD. Lahat may WPDD, di ba? Pero, yun na nga, may age lang ang pwede yun. Tapos, ganun din kapag ang bata, pansinin nyo, ang bata, ayun. So, kung ang batang i-insure is below 18, meron yan. Pero kapag mga, ayun na, actually 17. Pag 18, hindi na, wala ng WPDD din yan. Hindi mo na malalagyan. Kasi kaya na niyang magtrabaho eh. Yun ang rason dun. Kaya na magtrabaho ng bata para siya na yung magbayad. Last, teka. Stop share ako para lang makita ko. So, walang nadagdag na points. Last one na to eh. I think.
Okay, last question na nga. So, ano na ang points natin? Ay, on time. Si Marlene, 5 points. Si Diwa, 6. So, may chance pa. Donna, Wala. 4 points. Bet, 2 points. Test, 1 point. Okay, last question. In the AOO, acceptance of offer, sabi dyan, of a rated Sunfit and Well 1 million face amount. Price almost tripled due to the extra rating. So, ayun nga, rated yung Sunfit na 1 million. So, halos triple yung, nung ginawa mo yung acceptance of offer, halos triple ang lumabas, no? Kung sabihin mo yan na 100,000, eh naging 300,000 yung babayaran ni client per year. So sabi niya, ay ayoko nang kuhanin yan, sobrang mahal, di ko na kaya yan. So pwede mo bang offeran siya ng 300,000 face amount na lang? Allowed ba yun? Uy, dalawa tanong ko guys. Can you offer 300,000 face amount? Isang tanong. Pangalawang tanong, allowed ba to? Ay, hindi. Yes, no. Yes, no. Dalawa sagot dapat. Babasahin ko yung dalawa sagot. Ay, bakit ako nag-no? Pakinggan natin yung isa sa mga sumagot. Ikaw, Sol, bakit yap-yap at sagot mo dito? Parehong yes. Dahil, bakit papayagan na from 1 million i-reduce mo ng 300,000? Para mas kayanin niya yung amount. Tapos allowed yun, sabi mo? Pwede mo namang i-offer. No. Okay, thank you. Ikaw naman doon na bakit yes, no? Nahula lang ako pero no yan. No yan. No. Ewan ko, bakit ko naisip no. Hindi yan yes, no. Okay. So, actually, allowed yan. No? Marami na tayong nagawang ganyan. So, due to budget constraints, ganun, di ba? Eh, pwede naman kung kahit, example, binayad niya nga 100,000. Tapos, 300,000 nga nung naging rated, no? And nung ginawa mo siyang 300,000 face amount, naging 90,000 na lang siya. Allowed yun. Pero yung sobrang 10,000, ilalagay mo na lang yun na advance payment for the next due. So allowed siya. Pwede kang magbago ng face amount. Same product. Pag ginawa mo yan different product, so nagbago isip niya, sabi niya, ayoko na pala ng Sunfit, ang mahal pala niyan. Bigyan mo na lang ako ng Prime. So pag iyon, maa-allow din naman, no? Most cases, allowed yan and baka mabago din yung rating. Pero pag ganon, different underwriting na. Pwede kang pag-submitin ng bagong application form, pwedeng ganon, or pwede namang iyan din yung i-consider, gawa ka lang ng proposal. So, ilalagay mo yun lahat dun sa acceptance of offer. So, di ba, pipirma siya doon. Tapos, gagawa ka ng AOA, ng Amendment of Application. Dun sa sample natin, yung 10,000 excess payment will be advance payment for the next premium. Or lalagay mo doon, client opted to get Prime na lang instead of Sunfit. So, pwede. Okay, nanggugulo ka lang pala eh. Doon na to eh. Kasi hindi ko alam sagot eh. Tapos alam kong may winner na eh. Kasi 'di ba, yung mga ganyan na cases, ang hirap i-handle nito, yung alam mo 'yon, hindi mo malaman kung makukuha mo pa ba siya
Makukuha mo pa ba to na nag-triple na yung amount? Mas madaling humindi na lang ang client kaysa kuhanin yan, 'di ba? Unang-una, hindi niya matatanggap. Bakit siya rated? So, sensitive na sitwasyon niya. Kaya kailangan, pag ganyan ang kaharap mo, alam mo agad ang sagot. Kasi, di mo alam kung ano itatanong niya. Or ikaw na rin mag-o-offer. Sir, okay lang ba ang gawin natin? I-fit natin sa budget nyo. Kung ano po yung abutin na insurance coverage, yun po ilalagay natin. Or pwede rin naman, di ba? Sabi nga ni Sanjay Tulani, di ba sir, mukhang ngayon ka na lang huling makakakuha ng insurance because of your pre-existing condition. Di kuhanin mo na. Clear sa inyo? Mas kaya nyo nang lumaban sa giyera, di ba? Sa mga alam nyo na yan. So, sino ang winner? Sino ang winner? Teka. So, ang nanalo doon, sino yung huli? Yes, dapat ang sagot. So, sinong nauna? Marlene. Si Marlene ang nauna pala. Yes, allowed. Kasi, ang unang sumagot si Diva, pero yes lang. Si Marlene, yung dalawa yung sagot. Okay, so Marlene, ilan na score mo? Ay, actually, hindi. Tie sila. 6 Tie points. sila. Okay. Okay lang ako dyan. So, tig 500 kayo. Kesa naman palitaktakan pa tayo ng isa. Tapos tag-isang litro